Good morning everyone. Ayan. Ayan, tingnan niyo po, may sampalok. Diyan kami dati nangunguha. Dito dati hindi pa to ganyan eh. Ano pa to dati? Sa loob niyan bahay dati. Tapos dito banda istindahan namin. Una nagtitinda si mama dito. Pangalawa doon sa baba ng bahay namin. Pangatlo doon na talaga sa yung last yung sa may kalsada. Kagabi ang tubig hanggang dito guys, oh, ayan. Kasi ano, malakas ang ulan. 2 days na matang ulan at saka ang lakas talaga doon sa banda sa harap ni mama din, medyo baha din siya. Dito rin may tindahan din pero pumupunta pa rin talaga kami kina mama. Hi guys, good afternoon. Good evening na. Ang daming tulo guys. Ayan, tulo yan dyan sa daan. Ito rin. Doon rin. Tapos doon yun sa dulo. Doon din sa balde, may balde akong naplangana ako nilagay dyan, no? Dami na ba? Dami din pala. Dito din pala, oh, malakas din pala yung tulo, oh. Dami naman tubig. Dito medyo mahina. Ayan, tingnan nyo. Din pala dito. Ayan, may bintana naman siya guys. Ayan, bintana niya. Pag matutulog na kami, akyat ko yun sa taas. Pag umaga, ino-open namin yan. Hi guys, welcome back to my channel. So ako lang mag-isa dito kasi ang mga bata nandun sa bahay ng kapatid ko. Naglilinis ako, ayan. Tsaka magtutupi ako. Tutupiin ko na yung aking mga damit, ayan. Diyan ko na lang muna siya temporaring lagay yung mga damit namin. Para may, talaga siya, may tabon ba. Tsaka yung sa akin naman, nilalagay ko doon sa malita. Ganun. Yung sa mga bata, yung sa backpack na lang, yung parang backpack ba? Backpack ba yun? Yun na lang, doon ko na lang ilagay para para magkasya siya. So ayun, magpapasalamat po pala ako ulit kay sis sa nagbigay po nito. Ayan sis, ginamit ko na siya. Tapos ito lang yung ginamit ko, yung damit niya lang. Tapos yung short pa niya hindi ko ginamit kasi hindi ako mahilig sa maiksi. Mahilig ako yung sa mga matataas, yung ganun ba. Pero pang tulog, okay yun. Mamaya ko siyang gabi gamitin. Pero ngayon, lalabas-labas ka, hindi ko siya ginagamit. So ngayon namin siya ginamit. Ngayon ko lang talaga siya ginamit, ha. Yung kay Ari naman, kay Eman kagabi, hindi ko napakita kasi andun sila sa kapitbahay. Uy, andun sila sa kapatid ko. Naglalalo sila doon. Buti nga pumunta sila doon. Hindi naman malayo, dito ka lang. O, ayun. So, kwento natin, pag-usapan ho natin yung about paano yung bahay sa Nepal at saka sinong nakatira doon at alam ba ng mga sponsor ng aking pabahay na umuwi ako ng Pilipinas. So, yun. Unahin natin yung sa pabahay as yung sino nakatira doon guys. Una-una, yung bahay sa Nepal is nakalock yun. Sa bawat pinto, kasi yung sa bahay namin doon may 5 pintuan. Una, yung 'di ba yung pintuan namin sa kitchen, 2. Nakalock yun, malalaking lock yung nilagay ko doon. Tapos yung pagpasok mo ng living room, isa maliliit yun na lock. Ayun yung. Tapos yung sa isang kwarto namin, din sa kabilang kwarto, may lock din yung lahat. Halos lahat yun may lock yun. So, bago ako umalis, nakalock talaga yun lahat. Saka walang nakatira doon. Kutsili na lang kung bubuksan yun ng mga biyanan ko. Kung gusto talaga nilang buksan yun, magagawa nila yun. Uy,
Kung alam niyo yung alam niyo yung tawag guys, yung pang ano nga tawag dito, yung pang putol ng bakal ba, magagawa nila yun kung gusto talaga nilang tirahan yun, or kung gusto talaga nilang buksan yun, mabubuksan nila yun. Pero hindi naman binuksan kasi nagtawag-tawag din naman kami, nag-uusap-usap din naman kami ni auntie, yung kapitbahay. Nung nakauwi kami dito, 3 beses na ata kami nag-usap, at saka nung Dalagita 3 beses na kami nag-usap sa phone, video call kami ba, kamustahan lang, yung ganun. Nagtanong din sila sa amin kung kailan kami uuwi doon, at saka na-miss ni na auntie at saka nung mga Dalagitas yung mga bata. Alam mo yung nakausap na yung mga Dalita, pang napaluha sila kasi biglang tumahimik daw yung bahay nila. Wala kasi maliliit na bata doon, so, talagang yung mga anak ko lang yung maliliit na bata doon na dikit lang sa kanila ba. So yun nga, may tunsil ako. Pasensya na ka nga pala kayo kasi hindi ako nakapa-upload ng 2 araw kasi may lagnat ako ng 2 araw, tapos kagabi nilamig ako ulit. Sana ngayong mamayang gabi hindi na siya babalik yung lagnat ko. Ano siya, masakit pag tawag dito pag lumunok ka, masakit siya guys, masakit siya. At saka so yun, kaya hindi ako nakapag-upload ng 2 araw, kaya pasensya na po kayo. Yun nga, yung about sa bahay, wala akong nakatira doon, nakalak po yun. Tsaka yung mga bata nakipag-usap naman sa binan ko ng isang beses sa binan kong lalaki, at saka akala ko yung binan ko lang lalaki yung andoon, pero andoon pala ulit yung binan kong babae. Umuwi pala siya guys, umuwi siya doon. So kinausap niya yung mga bata, pero ang kinausap niya lamang is si Arin. Si Ayman hindi siya masyadong nakikipag-usap. Tapos si RG naman, that time nung nag-usap kami hindi rin ako nakipag-usap ha. Parang wag muna, parang gusto ko muna akong tumahimik, yung ganun ba. Ang nakipag-usap lang is si Arin lang talaga. Tapos timing din yung tumawag yung binan ko is wala rin si RG kasi ginala din ng kapatid ko dito sa taas. So, si Arin lang talaga yung nakipag-usap. Hinanap niya, alam ginawa ni Arin po guys. Hinanap niya si RJ, asan daw si RJ, asan si Ayman, yung si kuya niya. Pinakita niya lang yung picture ni RJ. Kasi nung pagpunta namin dito, may hinanda si na mama, pati yung mga kapatid ko ng welcome home. Ganun. Parang, ganun lang talaga yung walang simple lang. So, hindi ko napakita talaga sa inyo kasi sobrang enjoy talaga yung pag-uwi namin dito guys, sobra. Tsaka, naiyak ako na si mama. hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon nandito na kami sa Pilipinas. So, kahit mahirap mga sa Pilipinas, lalo na ngayon is mag-isa na lang din yun si mama, pero pumupunta-punta pa rin naman kami kay mama doon sa baba. Tsaka nga, grabe guys, no, ang mahal pala talaga dito sa Pilipinas, no? Hindi basta-basta, hindi ka maano dito kung wala kang pinagkikitaan, yung ganun ba. Laban lang tayo. Makakaraos din tayo dito, sa lalo na nasa sariling bansa tayo, diba guys? So ayun sa bahay, ayun nakabalik nga yung biyanan kong babae doon sa bahay. So sinabi sa akin ng asawa ko tumigil daw yun sa pag-work ng biyanan kong babae kasi daw tawag dito ano nga tawag sa hupong sa Tagalog, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng hupong ka ng hupong siya ba sa Bisaya. Nang hupong daw yung biyanan ko, talagang nakikita ko rin naman sa kanya nung sumilip lang ako ba. Hindi yung sumilip, parang pinakita ko lang ni Arin yung gano'n sa akin yung cellphone. So na timing din na ganyanan ko rin, so nakita ko na lumubo talaga yung mukha niya din. Yung dito niya, lalo na yung dito niya, parang tumaba talaga siya. Dati pa naman nung nag-meet kami nung umuwi siya, diba? Hindi pa kami nakauwi dito sa Pilipinas, talagang kakaiba yung taba niya, na parang alam niyo yung hupong ba, hupong jud siya. So yan, tumigil sa pag-work kasi nang hupong daw, umuwi sa bahay nila. Tapos bago lang siya, mga ilang days lang din siya nakauwi doon sa bahay, mga 2 araw pa lang siguro nakauwi siya. Kaya nung umuwi siya, tumawag din siya sa amin. So yun, nag-usap sila ni Arin. So nakapag-usap naman sila, pero tumawag sila ulit, hindi ko na nasagot kasi yung cellphone ko kasi guys palagi yung naka-silent.
Always talaga yan, nandun, simula pa andun pa ako sa Nepal, naka-silent talaga yung cellphone ko. So, kaya pag tumatawag din yung asawa ko, hindi ko rin naririnig yan. Kahit sino man yung tumatawag sa akin, hindi ko yan naririnig or nag-message. Talagang late ko na yung makikita yung mga message, yung ganyan. So, yun. At saka, i-ano natin yung guys, dito naman tayo sa, alam ba ng sponsor ko na umuwi ako? Sige. Sige. Una-una, bago pa ako makaalis dun sa Nepal guys, is nagpaalam talaga ako sa sponsor ko sa pabahay. Hello po ate, hello po Manang and Uncle J, hello po, shoutout po. Shoutout din po sa mama ni Omar, shoutout sis. Salamat sa inyo, tsaka at naintindihan nyo ako. Salamat. Maraming salamat talaga. Sobrang magpapasalamat talaga ako. Tsaka alam nila, nagpaalam talaga ako, nagpayo rin naman sila sa akin, yung ganyan. So, naintindihan nila ako, kaya nagpapasalamat po talaga ako at naintindihan ninyo ako. Tsaka, ang totoo niyan, miss ko yung bahay sa Nepal. Bahay lang yung miss ko sa Nepal, at saka, sayang din naman yung bahay ko doon. Maganda yung bahay ko doon, may mga gamit ako doon. So, dito nagsisimula ako, no, parang start to zero talaga ako, diba yung ganun. Pero at least ngayon, nagpapasalamat na ako kasi, hindi na ako nagre-renta, bahay ito na sarili kong mama. Kahit makatira kami dito ng kahit ilang taon, pwede kami tumira dito. Parang free na to. Pero yun nga, tulo. Tulo. Akala ko hindi, walang tuloy dito. Tulo talaga siya guys. Halos ano pala talaga. Hindi kasi alam ng mama ko kasi hindi nakakapunta dito yung mama ko. Kasi busy talaga siya sa sa tindahan. Yung mama ko, wala talaga yung lakad-lakad yung ganyan. Mag-aalis lang yung mama ko kung kung mamamalingki siya. Ayan na guys, ayan na sis. Nagamit na ni Ayman. Yung terno niya rin. Hi guys, hindi ko pa rin talaga siya nagupitan. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Kikanin. Ayan, pasensya na kayo, naputol lang yung isa ng tubig. Ayan. Sugatan ata yung kinamot ko kasi yung ulo ko. So, yun guys. Alam na mga sponsor ko, nagpaalam ako. At saka, guys, inulit ko po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa walang-sawa nyo pong suporta sa akin. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sa aking mga silent viewers, sa aking mga viewers, subscribers. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At saka, tawag dito lalo na sa aking mga sponsor simula nung andun pa ako sa Nepal, nagpapasalamat po ako sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Ate Jada, shoutout po sa iyo Ate Jada, shoutout po lola ko, hindi pala, grandma, shoutout po sa iyo grandma. At basta hindi ko na kayo may isa-isa. Salamat din lalo na sa aking sponsor sa aking pag-uwi dito. Salamat. Kasi hindi ko na po kayo may isang daming music. Alamak. Ganun talaga may dito kasi pag hapon na or pag umaga nag-music talaga sila. So, hanggang dito na lang muna guys. Ayun na lang muna yung may share ko sa inyo. At saka huwag kayong mag-alala. Nagpaalam naman ako ng aking mga sponsor na uwi ako dito sa Pilipinas sa aking pabahay. At saka walang nakatira doon sa bahay, nakandado yon. So don't worry, kung papasukin man nila kung gusto man talaga nila yung tirhan, so wala na tayong magagawa, 'di ba? Kung gusto man talaga nila yung pasukin. So ganito na lang guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ulit, bye bye po everyone, thank you so much, bye bye.